Let your countenance shine upon your servant, and teach me your statutes. Alleluia. Blessed Thursday, everyone. Today we remember. It is the memorial of Saint Maximilian Mary Kolbe, a priest and martyr. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. In the Gospel according to Saint Matthew, we are being reminded. Sabi ni Peter kay Jesus, Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? Ang sabi ni Jesus, ang sabi pa niya further, as many as 7 times? Sabi ni Jesus, I say to you, not 7 times, but 77 times. That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servant. Ito na yung sinasabi na yung servant na humihingi ng palugit or humihingi siya ng palugit kay Jesus kasi hindi siya makakabayad ng utang. So, pinagbigyan siya. Pero siya naman pala ay hindi papayag. And ano ang pinapaalala sa atin sa ebanghelyo na ito? Sinasabi lang na kung ikaw ay magpapatawad, patatawarin ka din. Pero kung hindi ka magpapatawad, paano ka patatawarin, di ba? Parang kung ano yung binigay mo, yun din ang makukuha mo. Ganon. Pero, Lord, ang daming beses naman niya akong sinaktan eh. Ang daming beses naman siya nagkasala. Ulit-ulit naman siya. So, ano bang pagkakaiba nun? Diba? Ibig sabihin, huwag kang mapagod magpatawad kasi yung Diyos hindi rin napapagod magpatawad sa'yo. Yun lang yun. Para patawarin ka ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo sa mga kasalanan na nagawa mo, patawad ka. For all we know na kapag ka napapatawad ka, pinapatawad mo rin yung sarili mo eh. Kasi madaming mga bagay na kaya ka nahihirapan mag-move on is because masyado mong sinisisi yung sarili mo na hindi naman tama or nag-overthink ka kasi alam mo na meron kang nagawang hindi okay, hindi tama. Pero all of those things, nasa sa isip mo lang yun. Para maging maayos ang pagsasama ninyo. Ito ay pwede sa mag-asawa, pwede sa magkaibigan, sa magkapatid. Para maging maayos ang pagsasama ninyo, ang relasyon ninyo, kahit na hindi kayo okay kasi nagkasala siya sa'yo, patawarin mo siya at tatawarin mo na rin yung sarili mo kasi baka naman dahil sa sobrang sama ng loob mo sa kanya ay gumanti ka. Diba? Hindi yun maganda. Pero let us pagnilayan natin si Saint Maximilian Kolbe. Bakit? Kasi para sa kanya, sabi niya, to love is to give. Yung willingness to sacrifice. Bakit? Sabi ni Maximilian Kolbe, it's not enough that we love. Sasabihin mo, mahal mo. Parang asawa. Pero tapos, pagka nainis ka sa kanya, hanap na lang ako ng iba. Or hindi ka willing magsakripisyo kasi without sacrifice, baliwala ang relasyon ng mag-asawa. Hindi yan tatagal. Tandaan natin na lahat ng relasyon ng mag-asawa o lahat ng mag-asawa ay nagsasakripisyo. Sasabihin mo itong singsing na to ay wedding ring, suffering, sacrifice. Kasi pag suffering talagang parang ayaw mo na eh. Negative yun. Pero kapag ka sacrifice ang sinasabi mo dito,
That is really the essence of marriage. We really sacrifice for one another. Why? Because si Kristo nga, nagsakripisyo, di ba? Inhalay niya nga yung buhay niya sa ating lahat. Kasali ka dyan. Kaya, umayos ka kung ikaw ay nag-iisip ng hindi maganda. Remember, loving is willingness to sacrifice according to Maximilian Kolbe. Ano pa? Na kapag ka nagmamahal ka daw, nadadaig mo yung fear. Ibig sabihin, natatakot ka na magkaanak. Diba? Maraming natatakot magkaanak yung mga piniprecane ako, ayaw nila mag-anak kasi ang society raw, marumi, natatakot sila, very delicate daw ang anak, baka hindi nila mapalaki ng maayos, ganyan. Yan talaga yung thinking nila. So, instead of having babies, fur babies na lang. That's not the purpose of marriage. Kasi kapag ikaw ay nagmamahal, natatalo ang fear. Kayang durugin ang fear. So sabi ni Saint Maximilian Kolbe ay love wins over fear always. So tandaan natin yan, nakakadalawa na tayo kay Maximilian Kolbe. At ang ikatlo, sabi niya is yung yes natin today may be a yes sa future, big yes. So kung okay sa'yo mag-serve, okay sa'yo na pagka tinawag ka, ano ba, yung okay ka, pero yung pala, sa future, may iba palang plano ang Diyos sa'yo. I remember, noong ako ay nag-attend ng marriage encounter at naimbitahan mag-lector commentator, ang unang sinabi doon, dapat nagpapalda pag nagsiserve. Hindi pwede pantalon. Hindi ako nagpapalda. As in, labag sa kalooban ko. Kapag gusto mo pala talagang mag-serve, yung ayaw na ayaw mo gagawin mo. Dati kapag nagsisimba kami, laging late. Pero kapag nagsiserve ka, maaga ka pa. Parang mahigit na 1 oras ka pang nagpe-prepare kung maaga ka doon. At ito pa, kapag nagsiserve ka, hindi mo iiwanan yung susunod na misa na wala yung kasunod na magsiserve, di ba? Kung wala siya, ikaw pa din. Willing ka pang mag-serve kahit na 3 misa in a row. So, nakita ninyo yung kapag gusto mo maglingkod sa mga maliliit na mga bagay, magugulat ka kasi that is a preparation para sa mga malalaking mga bagay pa. Ngayon, kapatid, sa tingin mo, saan ka tinatawag ng Diyos? Patawarin ang sarili at ang asawa? Bumalik ka sa asawa? O diet? Pares ba tayo niyan? O magbagong buhay na ba? Saan ka ba tinatawag ng Panginoong Diyos? May this be a reflection or a reminder for you, for all of us, na yung mga maliliit nating yes sa mga tawag ng Panginoon is also the same yes sa future because He is preparing something bigger for us. So do not hesitate to say yes kasi 'di ba?